Mayong buntag, kapisayan ng Mindanao, labi na sa tumasuking tigpaminaw, din sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated ang pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson, makiguban kaninyo. So sa kaoras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mahigala, Marso 28 karon katapusang Sabado sa tuig 2015. O ang atong hot issue karon mao ang igo pa bang tubig. Again, ang atong topic karong buntaga sa atong hot issue mao ang igo pa bang tubig. Apan sa dili pa ta mo padayon, tuguti una ko sa pagpangayo pag-usab kaninyong tanan nga suki kayong natong tigpaminaw og maayong buntag, no. Hilabi na gayud sa atong mga suki kaayo diha sa mga probinsya ug isla sa Leyte, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros o sa pipila ka bahin, no, sa Mindanao area ug ingon man sab sa atong mahal nga probinsya sa Sugbo, no, ug mga sakop nga mga isla niini mga higala kaninyong tanan. Maayong buntag ug sa ingon man sab sa atong mga kaigsuunan, no, nga nagsunod kanunay labi na gyud sa atong mga nanay diha, no, nga naa silang tagsa-tagsa ka panimalay ug ingon sab nga naa silang panginabuhian, no, nga nanginabuhi karon ug ingon man sab sa atong mga amahan, no, o nga anaa po diha sa ilahang tagsa-tagsa usab ka panginabuhian, no, labi na gyud sa atong mga kaigsuunang taxi drivers, bus drivers, no, PUG drivers, mga taxicad, tricycad no niya ang atong mga habal-habal drivers nga nagsunod gyud kanunay ni atong programa, no. So lain na sad, no, ang atong topic karon, no. Mahigala nunot nining ato ang panahon, no, sa pagsugod na sa kanang gitawag na tuog summer season. So mo na ang atong pagaiskutan karon kung igo pa bang tubig, no, nga atong matagamtang mga higala. So mo na ang kuyugi ninyo haron ato ning sayran gikan sa atong mga dinapit ka mga bisita mga higala. Unya di ay ako sang bago lang gyud nag-text pod, no, nagpahinumdom nga naminaw sad sila diha sa Sitio Sindulan, Tinaan, Naga, Cebu, no. Labi na gyud sila si Papa Natoy ug si Mama Bibi diha, kuyog sila si Rene, no, ug ilang pamilya. Ug inom sabi ilang mga kaslinganan, no, sipa kaayo nga nagpatingog sa ilahang radyo mga higala. So kaniyong tanan manginaot mi nga anamo sa kapiskay, no, ug magmalipayon, no, diha sa ato ang panginabuhi usab. Ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan diha sa ug mga kagalaan diha sa Lahog, no, nga nagsunod kanunay labi na gyud ni Remy, no, ug sa pamilya. So kaninyong tanan diha good morning ug ingon man sab sa atong mga kaigsuonan Bantayan, no, ug sa Camotes Island, no. So kaninyong tanan once again maayong buntag. So nining ato ang pagsibya mga higala atong kuyog, no, karong taud-taud ang MCWD Public Officers Manager si Ma'am Charmaine Rodriguez Cara ug usab kuyugan usab kita sa kasamtangang Pag-asa Mactan Chief, no, si Sir Oscar Tabada. So sila atong kuyog karon mga higala karong taud-taud atong sayran gikan nila, no. So sayo pa sa Mayo sa tuig 2014 ang Pag-asa nagpahibaw, no, ato sa publiko of the potential development, no, of El Nino in the country, no. Ang ahensya predicted the possibility of El Nino development in June 2014 and could last up to the first quarter of 2015, no. Dugang pa just this March 11, 2015, the State Weather Bureau officially announced the onset of El Nino in the country. This phenomenon would likely affect rainfall pattern, no, in different parts of the country, no. As the country welcomes the start of dry season, kuyog niini ang El Nino, Cebu is just one of the areas in the country experiencing drought. Ang atong mga kasapaan, mga dams are drying up, and just recently 15 ka mga Cebu City barangays are experiencing water crisis. So ang mga pangutana mga higala nga atong ipasupot ngadto sa atong mga bisita, with the dry season accompanied by El Nino phenomenon,
do we really have enough water supply, no? Aduna pa ba kita igong supply, no, sa tubig, no? Unya, can each individual do something to conserve water? Labi na gid kita mga higala, unsam sa itong angay buhaton, no, aron pagkonserbar sa atong tubig mga higala, no? So mo ni siya ang mga pangutana nga atong sayran gikan sa ato ang mga bisita mga higala. So muna nga awo mong giawhag sa paambit, no, o pagpadangat sa inyong mga mensahe pinagi sa ato ang pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754, no? Again, 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala inyong mga mensahe pinagi sa itong pagtuki mobile sa numerong 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293, no? So ang inyong mga mensahe atong tagaan og higayon nga atong mabasa mahigala sud sa ato ang programa. O baka ganahan mo nga mo interact sa atong mga bisita karon nga do na ba mo gustong sayran, hala amo mong giawhag sa pagtawag, no, sa mga numero nga akong gisgutan kaganina mga higala. Okay. So una natong ipaila karon ang kasamtangang MCWD Public Affairs Manager, si Ma'am Charmaine Rodriguez Cara. Ma'am, mayong buntag. Mayong buntag o sa atong tanan tigpaminaw, mayong buntag pod. Okay. So, karon taud-taud, no, kuyugan ta ni Sir Oscar Tabada. Ma'am Charmaine, una siguro na kung pangutana nimo, no, gusto na mong sayran. Kumusta man, no, ang kahimtang sa atong water supply, no, dinhi sa ato sa Sugbo, ma'am? Okay, ang MCWD, no, duna tay gitawag nga daily monitoring gyud sa atong tanan water sources. So ato nagyong nakita nga sugod pag February, nisugod na gyud pag kunhod or pag decrease ang production capacity, atong gitawag production capacity or ang kapasidad sa atong mga tinubdan sa tubig nga mo produce og water, specifically atong gitawag og mga surface water sources. Muna sila ang una maigo sa dry spell or kanang kakuwang na sa pag-uwan or atong gi-experience nga mild El Nino. So doon na nagyud siya pagdwindle or ni anam-anam na gyud og kanaog ang iyahang production capacity sugod pag February. Ma'am, kung moingon ta og water surface, mao kini ang mga tinubdan nga kanang spring, mao ba ni siya, no? Mo ni siya ang kanang or naa sa sapa. Sakto ka. Alright. Mga tinubdan ni siya nga ang usa ani is ang Buhisan Dam. Buhisan Dam. Kay ang kana magong dam mo na siya mo catch, no, or storage na siya sa tubig gikan sa Buhisan watershed. Okay. Doon naman gud na tulo ka spring didto nga muna siya tinubdan sa Buhisan Dam ug ang dam pud mismo kanang ato ang tawag nato og basin, catchment basin niya. Doon na sad siya iyang spring at itself. So I was there this week ug nakita gyud nako nga dako-dako na gyud ang area nga uga na gyud. Okay. So ating ipasabot nila, ma'am, nga kining water surface kanang imong giingon nga watershed, no, diri sa ato ang mga kabukiran na ay mga sapa, no, mga bukid na kini mga sapa-sapa na ay dagko sang sapa. Kining mga dagkong sapa padung ni sa usa ka dam nato nga nagsaw, no? Yes. Sa tubig nga mudagayday gikan sa mga tinubdan. Yes. Alright, so mo ni siya ang mga water surface na to nga gipasabot na. So that's in Cebu City, no, ang Buhisan Dam. In Haklupan, ang mananga watershed po dito, gi-catch po nato ang tubig sa atong gitawag nga Haklupan facility doon na sa tay catchment basin dito. Mas dako to siya. Ang Buhisan manggod, ang capacity sa Buhisan kung dako kanang kung regular lang, kung walay normal lang. Normal lang ang weather conditions, mo abot na og 7,000 cubic meters to 10,000 cubic meters per day ang production capacity sa dam.
ang kaning haklupan nato nga facility times 4 ni siya, no? Ang iyahang production capacity is 40,000 cubic meters per day. Unya, ang average ani niya is 33,000 cubic meters per day. Okay. So, kung normal lang ta, dako gyud kayo tag mapundo na tubig. Yes, sir. So, sugod pag February, ang buhisan ni sugod naman tuog kanaog ang production capacity niya. As of yesterday, na ni average na lang yun ang buhisan og mga 2,000 cubic meters per day gikan sa 7,000. So dako gyud kayo ma'am ang pagkunhod. Yes, sir. All right. And then ang haklupa nato this week ni average na lang siya og 28,000 cubic meters per day. So dako gikan sa katong average nga 33. 33. Yes. Okay. Ma'am, nabay specific nga mga area nga giserbisyuhan aning buhisan o haklupan? Yes, sir. Ang kaning buhisan, kanini siyang mga neighboring areas gud niya, no? Kay ang actually ang tubig gikan sa buhisan dam ato pa na siyang padaganon dito sa Tisa filter plant. Okay, dito Kay sa Tisa. dito siya i-filter og naputay chlorinator dito. So gikan dito mo to siya mo supply og water sa neighboring areas, so Tisa up to Capitol diha nga area. Okay. And then ang kaning haklupan mo ni dako-dako gyud kay ni siya area. In fact, kung do na tay problema didto like katong naay mga typhoon nga nahunong yun ato ang supply dito because dili kadagan atong pumps kay walay kuryente, maabot gyud ang iyahang effect up to Mabolo area. Okay. So that's two cities, no, ang maigo. So from Talisay, portions of Cebu City up to Mabolo. Okay. So aside from kining water surface, ma'am, na apagitay laing kanang kakuhaan nga murag diha taga depende or tanan lang gyud din sa ato ang service area water surface ra gyud. So muna siya ang nindot lang gyud ang MCWD man good since our creation in 1975 nga kami mo'y ni assume or ni dawat sa kaning asset sa Osmeña Water Works system. Muni siya ang katong first gyud nga water system diri sa Cebu in 1912. Among nadawat ang Buhisan Dam. Usa ra na siya sa water source. Okay. So from then on, nag-loan ang MCWD for the last 40 years. Naka-acquire ta hangtod karon naka-acquire na to og more than 100 wells. 100 Groundwater wells. Kini siya gidrill na ni siya. Muna ni siya Nana ni siya sa gipang-drill na to. ilawom. Yes. Alright. So kani siya dili kay ni siya high risk or dili kay ni siya dali maigo sa climate change or Okay. atong gitawag nga mga huwaw Okay. o kaning El Nino phenomenon. Pero muna dili lang sad ta magsalig muna nga ang MCWD do na gihapon tay water conservation nga mga advocacies because katong at the worst El Nino murag mga 2 to 3 years ago naapektuhan gihapon atong groundwater supply by 5%. So kung ang among i-estimate nga ang combined production sa duha na mo ka surface water sources ang katong haklupan ug buhisan among i-combine by using the average mga 40,000 cubic meters per day, ang atuang production capacity karon sa MCW naa naman ta sa 220,000. So mga 1/5 ra to ang atuang surface water sources Okay. sa atuang production capacity. Okay. So kining mga areas, ma'am, kaning mga gipang drilled na to nga mga water sources nikatap ni sa laing-laing mga areas. Yes, it is spread out all over Metro Cebu, no? Kay ang atuang service area sa MCWD gikan sa Compostela in the north up to Talisay City in the south. Okay, okay. So mo ni no mga higala ang mga kasayuran nato di ay nga kanang atong mga gigikanan, no, atong mga sources tinubdan nato sa ato ang water supply mga kaigsuunan. So inyong nasayran labi na gyud dinhi sa mga nagpuyo, no, dinhi sa Metro Cebu. Ma'am, sa pagkakaron unsa may tan-aw na to kay kami sa balay naka-experience naman gyud mi og kanang mga putol-putol na, no, nga mga
sa tubig, no? So low pressure na mo yung yes, mga ma'am. low pressure Na to no naka-experience water. na yun. No? Yes. Diri, Sa ako na ako sa Lahog area. Okay. Parehas ako sa data Lahog silingan data sir. Alright. So, naka-experience kita, ma'am, no? Oo, Ingon ana, tagdugay na kayo magkuan, kami mga around midnight mag-start na og apong, no? Okay, Kay, siguro gyud nga makakuan. So, kini ma'am, this is murag part na ni siya nga murag epekto na ni siya nga kuan karon nato. Actually, ang MCWD manggod napata karon sa 99% pa ato ang 24/7 ang supply. Okay. So naagyoy area sa ato ang sa Metro Cebu nga atong giservan nga wala pa gyud nakaagas 24/7 sa ato pa dili gyud siya tibok adlaw nga 24/7. So ang MCWD manggod even if do na tay gitawag nga service area, wala tay exclusive franchise no. Wala tay exclusive franchise nga kita ra gyud ang mo serve sa tibuok nga Metro Cebu. So dunay mga private suppliers, dunay mga areas nga dunay ilang kaugalingon nga mga well. So kana sila apil na sila sa nikuha og tubig sa groundwater sources nato no. Mula na among gusto sad ipasabot nga ang MCWD, although kami manggod ang pinakadako, no, murag ma-consider nga pinakadako nga water supplier in Metro Cebu, pero in our monitoring, nag-conduct mi og inventory sa tanan wells sa tibuok service area, nahibaw-an namo nga naarami sa 35% nga sa nagkuha og tubig gikan sa ilawom sa yuta or so sa groundwater sources. Kanang 65 na sa mga individual o private? Yes, these are private well owners og private water suppliers. So, for example, Inivel, nga wala ta ka-expand pa dito because we don't expand kung wala tay supply, no? Kay luoy kaayo ang mga residents nga ato ang murag atong sa aran nga makasupply ta, although wala pa tay igo nga volume of water. Kay labi na ning modern challenge sir no ang kaning manggong sa water system kaning mga elevated areas ug kaning mga atong gitawag og mga interior kanang mga tumoy sa ato ang distribution lines mao gyud na siya una maigo kung dunay low supply no kay just like kung to illustrate lang para sa atong mga tigpaminaw kanang kung kana bitong muon mo og hose sa tubig muon mo og tubig para sa hose di ba mo take time pa man na before mo pressurize. So sa ato pa kinanglan mo puno sa ang tubig sa tibuok length sa hose before ka maka-pressurize, before na siya moagas ang tubig. Muna siya ang concept manggod sa water system. Labi na sa katong elevated areas. You need enough pressure para makasaka ang tubig, enough pressure and volume para makasaka ang tubig dito aning mga elevated areas. So ang MCWD inig-apply pa lang nimo sa atong seminar orientation, magpahibaw nami nga kani nga mga areas dili ni siya 24/7. So we leave it to the applicant or the consumer to decide kung modayon ba siya or di. At least nasayod sila nga. At least nasayod siya. Mo ni ang kondisyon or sitwasyon, yes, no? sir, Labi na gyud sa mga elevated areas or upland areas. Upland kanang mga atong ma-identify man nato sa in fact mo gyud ni sila una maigo during the kaning sama karon nga dunay na dry spell. So ang ato ang call center naka-monitor na ta og daghan nag complaints no from areas like Opra, Nivel ug kaning mga some sitios in Barangay Apas, Cebu City. So makaingon ba ta ma'am nga do we have enough water supply labi na gyud kining musud na gining full na gyud nga dry season? Okay, to illustrate lang last year naamong gutoy projection nga moigo na gyud ang El Nino no for 1 year. So ang projection sa MCWD June to June to first quarter karong tuiga. Yes, so sir. meaning part na ang March. Ka remember ka ato sir mo man to ang projection sa pag-asa. So kami ang MCWD gawas among daily monitoring amo tong siyang gistudyuhan og naghimo mi og projection. So at that time we only had a daily production capacity of about 208,000 cubic meters. I'm sorry, 202,000 cubic meters per day. No? Atong nakita nga if mula siya for 1 year
kinanglan jud mag-conserve ang mga tao. Mhm. But the conservation was since amo sa to siyang gi-compute based on the number of service connections nato or atong number of consumers, atong giawhag ang mga tao nga mo save lang sila or ma-conserve sila about 5 liters a day. Okay. So, ang 5 liters, kung ato na siyang i-translate for the household use, that's only 1 flush. No, 1 flush anang imuhang toilet. That's the amount of water you need to conserve a day to make sure nga ang supply sa MCWD makaabot gyud up to a year nga, 12 months nga El Nino. The good news is, in January this year, we had an additional supply of 18,000 cubic meters per day. Okay. So sa ato pang MCWD, ang atong production capacity karon nanata sa 220,000 cubic meters per day. So dako kay na siya og diferensya. Okay. So muna nga ang ato ang production o ang management sa MCWD ni assure sa public nga doon na tay igo nga supply. Okay. Okay. So at least more good news na for now, ha? Yes, that's the good news for now. Okay. So, mahigala, ato ning padayon na itong pagkikiginabi ni Ma'am Charmaine, taod-taod human lamang ni pipila ka mga mensahe. Kahibawa mo pila ka cubic miles nga tubig ang anaa sa tibuok kalibutan? Adunay 326 million cubic miles nga tubig ang kalibutan. Dugang paniini tungod kay usa ka closed system ang kalibutan, ang tubig nga anaa ni atong dugay na nga panahon hangtod karon anaa paghihapon. Kini si pagtukay waksa nagatod ning mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauhing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Giturn over sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi uban ang pagagamhanan sa lungsod sa Asturias ug Department of Education kun DepEd ang 8 ka school buildings nga adunay 24 ka classrooms ngadto sa 7 ka tunghaan sa maong lungsod niadtong Pebrero 13. Lakip sa mga tunghaan nga nakadawat maong elementary school sa Barangay Lunas 2, Uwak, Bayi, San Isidro, Santa Lucia ug Asturias Central School. Ang mga nahiskutang proyekto adunay kinatibuk ang budget nga 16.3 million ubos sa school rehabilitation program sa Rafi. Aron mapahigayon ang community change project sa barangay level, 70 ka student leaders gikan sa syudad sa Toledo ang mupaubos sa 3-phase youth leadership development program nga gidumala sa Cool Adventure Camp kun KEC sa Rafi inubanan sa Carmen Copper Corporation kun CCC. Matud pa ni Roberto Aboitiz, Rafi President, na umupakig-alayon usa ka lakang sa pag-ugmad ngadto sa komunidad o programa nga moresulta ngadto sa mahinungdanong kausaban. Ang mga partisipante sa nahiskutang kalihukan magagikan sa national high schools sa mga barangay sama sa Don Andres Soriano, Cantabaco, Bonga Media 11, Magdugo ug General Climaco Private School de La Salle Andres Soriano Memorial College. Ang mga panag-uban gisilyuhan pinaagi sa MOA signing tali sa CCC o Rafi ni atong Pebrero 1 sa Cebu Grand Hotel. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley. Maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 09285593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon EJAC sa programa mo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala, no? Uban gyapon nato si Ma'am Charmaine Rodriguez Cara sa MCWD Public Affairs, no? Yes, ma'am. Kaganina nag-ingon ka, nag-mention ka about adunay panginahanglan nga mag-conserve ta, no? Og tubig. Now, siguro ma'am, during the break naghisgot ta og ano na bay mga lain nga mga service providers no nga nag-cater sa ubang mga areas. Labi na gyud kung talking about Lahug area, no kay Upland area naman na siya. Naay mga private service providers diya kanang mga area sa babaw. Yes, ang MCWD of course no kanang
akong gi-mention sa earlier Sir Tats nga naghimo ta og inventory as a responsible water supplier manggod og deputized agent ta sa National Water Resources Board sa pagmonitor sa kaning extraction, groundwater extraction sa Metro Cebu. Ato nang gitan-aw ang unsa nay status bitaw, unsa may condition unsay karon. condition sa atong aquifer, pila ka buok mga wells no ang gigamit or nag-operate nga nagsigi og suyop og water sa ato ang sources. So doon na tayo pahigayon nga inventory, naghimo ta og tripartite MOA with NWRB and the LGU. Okay. So far sa ato ang 8 LGUs nga na-covered, nanatay 3 LGUs nga nipirma og MOA. So the essence of the MOA is to allow MCWD to conduct an inventory. So mo gyud na siya ang primero to know the status of the extraction. Kay wala man tay police power, that's why we need to partner with the LGU. Second is ang power sa LGU gawa sa pag-allow ta mo enter into private kanang mga premises to check ana. Ang LGU pod mo require sila, for example, if you start a business or mo build mo kuha kag building permit, you need to secure a certification from MCWD kung makasupply ba mi dinha nga area or dili. If dili mi ka-supply, that's the time you will be allowed or you'll be given a permit to drill a well. Okay. No, kay mo lagi ni sa argument pa nga nganong kinanglan man og permit nga libre man na ang tubig gikan man na sa Ginoo. It's true, but the state, no, the Philippine government is the murag gitawag og steward nga mo protekta sa ato ang groundwater sources. So the Philippine government through the NWRB mo require og application apply gyud ka og permit. Ngano man kay mo state ka dito sa imong permit pila ang imuhang i-extract, no? Yes. Ang importante manggod aning aquifer atong groundwater sources is naa gyud ni siya scientific way of measuring. Kay if you extract more than sa iyang capacity to recharge, then maguba na siya. Yeah. It will be damaged forever. Irreversible na siya. So another threat is saltwater intrusion. So duha na siya ang kuan ana ang effects ana niya. So that's why MCWD is responsible no sa pagmonitor ana. Ang muna we really advocate for that because kami manggod ang una makit-an sa mga tao, and then a lot of people don't know nga duna nay 150 no mga 150 private water suppliers all over Metro Cebu. The question is who is monitoring them? Who is monitoring their extraction? Unya kanang safe pa ba na ang water nga ilahang gisigig extract, and are they contributing to the saltwater intrusion? Correct. Kaya kung in Metro Cebu? kung daghan ang nagsuyop, of course ang saltwater intrusion mas paspas. Yes, in fact ang MCWD ni partner me with the Japanese International Cooperating Agency to come up with a groundwater model. And then according to our groundwater model, naatay projection nga if the volume of extraction karon will continue until 2030, the saltwater intrusion in Metro Cebu will reach up to as far as Talamban, Cebu City. Wow. So that means taas-taas all na. the wells from the coastal area up to inland in the Talamban area will be kanang gitawag nilang tayam na or parat na nga tubig ang makuha ana nga mga wells if we continue extracting the way or the volume nga atong gi-extract karon. Dili ta mag-conserve, dili ta mag-protect sa ato ang water source or wells, no? Yes. Ma'am Charmaine, nasa linya karon si Councilor Dave Tumulak no sa Cebu City. Konsehal, mayong buntag kanimo. Konsehal Dave. Hello, Konsehal Dave. So, mga higala, itong taod-taod, no? Atong balikan si Konsehal Dave sa Cebu City. Yes, ma'am.
kinahanglan gina siya nga ma-monitor na to, Ma'am Charmaine, no? Kay maingon pa nimong punga sa hinumduman nako 5 years ago ang kanang intrusion sa salt water murag diri pa ubos-ubos pa. Pero Yes, karon na nasa Talamban area ha, based sa inyong monitoring. No, that muna projection. Muna projection. In 2030. In 2030. If we continue doing Pero what sa we are pagkakaroon, doing now, sa inyong monitoring na amoy naatoy information mga naapa ana, siya sa mga coastal Alright. coastal areas pero sugod na siya inland of Okay. course. All right. So muna mahigala ang atong sitwasyon no sa kung magisgot kita og patubig dinhi sa Metro Cebu area mahigala. Still kuyog gyapon nato karon si Ma'am Charmaine no nga moy naghatag na tog kasayuran sa kondisyon sa ato ang water supply dinhi sa Metro Cebu. Ma'am, talking about the barangays no sa condition nganong aduna may pipila sa mga kabarangayan no labi na gyud sa upland areas nga naka experience na og water crisis karon. Okay. Ma'am, by the way, ma'am, ha, putol sa nato. Sige. Naday si Consel Dave. Consel Dave, mayong buntag nimo, sir? Consel Dave? Hello, good morning, Consel Dave. Alright, naputol mahigala. Okay, mubalik ta ni Ma'am Charmaine. Yes, kato siya, ma'am. Why are some barangays in Cebu City naka-experience na water crisis? Actually, I think ang kaning mga barangays manggod they rely mostly on I think I don't know, di ko sure kay ang MCWD manggod kutob areas in Busay no. Okay. Wala na gyud ta kaabot sa kaning mga barangays after Busay. Ang atong condition manggod dito during our visits no nakita nato nga one of their sources of water are kanang rivers no o kanang mga spring. So muna usa mo gyud na siya sa una man good mo dry up kung wala na pag-uwan-uwan. Ma'am, sa imong observation unsa kay mga hinungdan ini labi na gyud no. Niadto sigurong pipila ka mga tuig dugay na kung naay panahon sa ingon ani. Okay, nana sa linya. Ma'am, sorry kayo pag-usab ha atong putlon. Okay,